Champion of the world, from Ormoc City, Philippines, Escuadro Alas, John Riel Casimero. Ladies and gentlemen, please welcome the 4-division world champion, the hard-hitting, undefeated, reigning and defending, introducing Naoya, the Monster Inoue! Ang labanan ni current undisputed and 4 World Division Champion Naoya Inoue ng bansang Japan kontra kay former 3 World Division Champion John Riel Casimero ng bansang Pilipinas ay laban ng dalawang malalakas na mandirigma. Parihas agresibo at magaling makipaglaban sa ibabaw ng boxing ring at pinapangarap mapanood ng mga boxing fans. His punches in here and make Casimero miss. Casimero needs to pick his punches and he can't find the clean shot. He's ready to go again, is Rodriguez. Oh, what a shot, Rodriguez! Hanggang saan kaya aabot ang pinakamalakas na version ni Naoya Inoue? Kakayanin kaya niyang higitan ang pinakamalakas na version ng ating kababayan at tinaguriang pambansang kamao ng Pilipinas na si Manny Pacman Pacquiao. Sa kabilang banda, bagamat kilala na pinakamaangas na boksingero ng Pilipinas na walang iba kundi si John Riel Casimero, kakayanin kaya ni John Riel Casimero pantayan ang lakas nitong si Naoya Inoue at pabagsakin ang halimaw ng Japan? Alam naman natin na halos 60% na boxing fans ay naniniwala at nagdududa na hindi kakayanin ni John Riel Casimero itong halimaw ng Japan na si Naoya Inoue. Will, para malinawan, or magka-idea kayo kung kakayanin kaya ni John Riel Casimero itong the Japanese monster superstar na si Naoya Inoue? Bakit hindi muna natin kilalanin ang the Japanese monster superstar na si Naoya Inoue? Para magkaroon tayo ng idea kung sa anong paraan lalabanan ni Escuadro Alas superstar na si John Riel Casimero itong si Naoya Inoue. Si Inoue ay tubong sa Makinagawa, Japan. Sa edad na 5 years old ay kinamulatan na niya ang mundo ng palakasan ng kamao, dahil na din sa gabay ng kanyang ama na dating boksingero. Talagang malakas talaga ang mga dugo at lahi ni Naoya Inoue, dahil training pa lang ay sobrang hirap na. Unang sabak pa lang ni Naoya Inoue sa amateur fight ay kitang-kita na talaga na isang matulis at may angking lakas ng kamao siyang tinatago. Ayon nga mismo dito kay Naoya Inoue, ay noong nasa amateur division pa lang siya ay pagkatapos niyang manalo dito ay pinasuri, nga daw umano ang kanyang boxing gloves na gamit, kung may kakaibang matigas na bagay sa kanyang boxing gloves, dahil nakapagtataka daw na sa likod ng patpatin niyang katawan, ay kung bakit grabe kalakas itong sumuntok. Si Naoya Inoue ay mayroon siyang record na 75 wins 48 knockouts at 6 na talo noong nasa amateur pa lang siya. Sa edad na 19 years old ay nag-umpisa na siyang lumaban bilang isang professional boxer. Nakatapat niya agad dito ay isang Filipino fighter na una niyang naging biktima at unang nakatikim ng kanyang malakas na suntok, ay walang iba kundi si Grayson Umayao. First round pa lang ng laban ay napuruhan agad at napaluhod ng super combo body shot itong kababayan natin na si Grayson Umayao. Umabot pa ng round 4 ang laban bago ito natapos dahil tinamaan ang Pinoy ng super combo uppercut at body shot na dahilan ng pagtigil na ng laban. Pagkaraan ng ilang taon ay isang Pinoy na naman ang kanyang nakalaban, siya ay si Jerson Mancio. Tulad ng dati, tinapos ni Naoya Inoue ang Pinoy sa maikling round. Ayon mismo dito kay Inoue ay gusto niya talagang makakalaban ang malalakas at major world title fight. Hindi nagtagal ay natupad nga ang hiling ni Naoya Inoue na laban sa major title fight. Kinalaban niya dito ang WBC light flyweight champion na si Adrian Hernandez, na isang Mexicano. Sa laban na ito ay masusubok ang lakas ni Naoya Inoue bilang isang professional boxer, veteranong boksingero kontra sa bagitong boksingero. Sa mismong laban ay nakitaan agad si Naoya Inoue ng agresibo, walang takot at magandang galaw sa ibabaw ng boxing ring. Sa ika-6 na round ay dito na napuruhan ni Naoya Inoue ang veteranong boksingero dahilan sa kanyang pagbagsak at pagkatalo. Dahil dito nakuha ni Naoya Inoue ang kauna-unahang world title champion.
あそこからもう一気に構成になりましたかね。そうですね。ちょっともう実力差が出てますよね。あ、そうですか。ただこれチャンピオンエルナンデズもですね、32センチ、29秒という高い勝率を誇っていて、ノックアウト勝ちもそのうちで18とこれ軽量級にしてくる。 7 buwan ang lumipas pagkatapos niya makuha ang pinakaunang world champion ay tumalon agad siya sa dalawang division simula lightweight division papunta super flyweight division. Kakalabanin niya dito si Omar Narvaez, isang Argentinian. Sa laban na ito ay target ni Naoya Inoue ang maging 2 world division champion. Si Narvaez ay may record na 40 wins, 24 knockouts, at isang talo. Habang si Naoya Inoue ay may record na 7 wins walang talo. Sa mismong laban ay ginawa lang ni Naoya Inoue na punching bag, itong bitiranong boksingero na si Omar Narvaez dahil 4 na beses pinatumba ni Naoya Inoue. Dahilan sa pagkatalo nito. Dahil sa impresibong panalo na ito ay kinilala si Naoya Inoue bilang pinakamabilis na mandirigma sa kasaysayan na nanalo ng 2 world title sa loob lamang ng 8 professional fight. Naging Fighter of the Year din ito. 2018 ay muli siyang tumalon patungong Bantamweight Division. Target ni Inoue ay subukan na makuha ang WBA World Bantamweight title. Makakalaban niya dito si Jemmy McDonnell, bago mag-umpisa ang laban ay tila puno ng kumpiyansa sa sarili na matatalo niya si Naoya Inoue. Dahil pinagyayabang niya na hindi siya nakatikim ng pagkatalo sa loob ng 10 taon. Ngunit nung mismong laban na ay tila dito na niya matitikman ang una niyang pagkatalo, dahil unang round pa lang ay tapos na agad ang laban. Pinatumba siya ni Naoya Inoue sa isang maikling round sa pamamagitan ng isang solid na body shot at mga solidong suntok. Dahil sa panalong ito ay tinanghal na si Naoya Inoue na official 3 world champion. Legs seem a little bit shaky here, a minute and a half into the first round, and McDonnell communicating with him. He's got to get through this opening round. He's got a minute left, retreats to the ropes immediately. Inoue looking to tee up with that right hand, left hand, and McDonnell sags into the ropes again, and Luis Pabon, the referee, has jumped in and waved this off inside the first round. Dagdag pa sa ating mga balita. Bago ang laban ni Jonriel Casimero kontra Solana TT ay tila sobrang yabang at bastos na agad itong makakalaban ni Jonriel Casimero aka Cuadro Alas Angas ng Pinas, na si Solana TT. Dahil tingin niya sa ating kababayan na si Jonriel Casimero, ay tila maliit lang na papel na kaya niya agad itong tupiin, in short isang mahina na kalaban para sa kanya ang ating kababayan na si Jonriel Casimero. Ngunit hindi niya aakalain na meron palang taglay na superpower combo punch. Itong kababayan natin na si Jonriel Casimero aka Angas ng Pinas. Sa tagpo at labang ito ay masusubukan ni Solana TT ang bagsik ng kamao nitong Angas ng Pinas Jonriel Casimero. Makikita natin dito na mas mataas itong South African boxer superstar na ito kumpara sa Angas ng Pinas Jonriel Casimero. Hindi rin natin maitatanggi na isa rin sa kinakatakutan dahil super lakas itong African boxer superstar na si Solana TT. Jab in his face. He took the jab in his face. He feinted the jab. He threw that three-quarter jab. He said he's going to throw the jab. Faced it. Beautiful. September 30, 2019 dito na magkaalaman kung sino ang mas malakas, si Jonriel Casimero ba or ang African boxer superstar na tila ang liit at mahina ang tingin niya dito sa pambato ng Pilipinas na si Jonriel Casimero. Paglabanan nila ang WBO at IBF title. Si Casimero ay may record na 129 wins, 20 knockouts at 4 na talo. Samantala si Solana TT naman ay may record na 28 wins, 21 knockouts at 3 talo.
Unang round, ay tila gustong-gusto na agad bigyan ng malalakas na suntok ang bawat isa, ngunit nagbabasahan muna sila ng galaw, dahil si Casimero ay mababa kontra sa African boxer na ito ay tila mahihirapan siyang e-control ang laban. Casimero, who'll be known to British fans as the man who stopped Charlie Edwards in September 3 years ago in an IBF flyweight title defence. He weighed 8 stone 4 at the weigh-in, comfortably made the 8'6" limit. That's the crazy part of it. How he makes the weight relatively comfortable. It's never mystery for him. He wants the brilliant. Pangalawang round ay tila kampante itong African boxer na tila akala niya ay kontrolado na niya ang laban dito, ngunit hindi niya alam ay dito niya malalasap ang bagsik at lakas ng kamao nitong tinaguri ang angas ng Pinas Jonriel Casimero. Sa lakas ng suntok ni Casimero ay tila nakakita ng 1 milyong bituin itong si Solana TT. Quiet opening round. Bell just coming up as Casimero tries to launch that right hand and just... Oh, Casimero got him. He's got him with a now. He's given it. He's got him with a body shot. Was it? No, it was on the chin. It was. It was shot right hook to the chin. And he's in trouble. It's all over the place. He's in real trouble. Tete's in a lot of trouble, and the referee wants to look at him. He's allowing it to continue, but can Casimero take him out here? It happened so quickly, and he's still got a long way to go in this round. There's 1 minute 20 seconds, and Tete still looks unsteady. He's got to buy some time here and make Casimero miss. Casimero needs to pick his punches, and he can't find the clean shot, and he falls down. Tete, I don't think there was a punch which put him down. He just collapsed to the canvas. He's not recovered from the first shot. He's not recovered from the first knockdown, I'm sure of it. Referee asking, is he okay? Casimero wants to finish it right here, right now, and finish it he has. The title changes hands in sensational fashion. Zalani. Sa laban na pinanalo ni Jonriel Casimero ay dito na siya binigyan ng titulo ng WBO at dito rin nag-umpisa ang kanyang paghabol na makalaban ang tinaguriang The Japanese Monster na si Naoya Inoue. Kumukuha ang bagong hangin. Pakataw! Yung uppercut na yan, malupit. Kaya nga medyo si Casimero matras na rin no? Another nice uppercut. Wala na. Yep. Wala na. Wala na. Sama ng tiklop. Oh, this is messy. Ano sa tingin nyo guys mangyayari pa kaya na magkaharap sa ibabaw ng boxing ring si Naoya Inoue aka The Japanese Monster at Jonriel Casimero aka Angas ng Pinas Cuadro Alas? Just comment down below. Thank you for watching. Salamat sa inyong panunood. This is Wins World TV saying peace, love and good vibes lang tayo lagi, okay, alright.